Isang mabilisan lang. Alin nga ba mas matuling? 2-stroke o 4-stroke? Dahil sobrang dami yung nag-request ng RXT versus Raider FI o 4-stroke versus 2-stroke, ito na ngayon sa harapan nyo. Meron tayo ditong RXT 135 na na-testing na rin natin multiple times. In fact, ito yung pinakamabilis na tinesting natin na 2-stroke. Kaya ito yung nilagay natin ngayon bilang representative ng mga 2-strokes. Dito naman sa kabila, ito naman yung pinakamabilis na na-testing natin na Underbone 150cc. At sa panahon ngayon, ito yung nagre-represent ng pinakamabilis na 4-stroke na models ng motor ngayon. Raider 150 Fi na luma. Ito namang isa, panabla natin yung Raider Pro na modified. Na-testing na rin natin to sa drag race. And so far, may performance naman. Pero syempre, para mas sumarap-sarap, sinama natin yung Raider Pro. Ngayon, syempre, ginagawa natin tong exhibition na to para masatisfy yung mga cravings natin. Tapos, ma-fulfill yung curiosity natin sa mundo ng mga motor. Ano ba talaga mas matuling? 2-stroke or 4-stroke maybe? Marami ng test na nagawa dyan. And alam naman natin yung performance ng mga 2-strokes ay mas maganda in terms of raw power kumpara sa mga 4-stroke. 4-strokes is simply efficient, mas matipid, mas reliable. 2-stroke is all about power. Mas madali din kontrolin ng mga 4-stroke kumpara sa mga 2-stroke. Kaya sa panahon ngayon, mas marami nang pinoproduce ng mga 4-stroke kumpara sa mga 2-stroke. Ngayon, sino kayang mas mabilis between RXT 135 na 2-stroke o Raider FI 150cc na 4-stroke? Quick specs lang muna tayo guys. Ang horsepower nitong 4-strokes natin is around 18 horsepower up to 20 horsepower. In fact, na-dyno na natin tong isang to. Nasa around 20 horsepower yan. Itong sa akin, hindi ko pa na-dyno to. Pero itong isa, 20 horsepower yan kay Aldrich na yan. On the other hand, ito namang Yamaha RXT, nasa around 13 to 14 horsepower yan. Pero syempre, with some modifications. And ito guys hindi na to stock. Naka-bore 50 na to, yung 0.5 bore. Pero huwag kayong masyadong maging OA dun sa bore 50 kasi hindi naman lalaki ng sobrang laki yung displacement nito. May mga mods na to, so simply hindi siya 100% stock. Ngayon, to spice up yung gagawin natin testing, ilalaro natin yung dalawang motor na 2-stroke at saka 4-stroke ng modified. Parehas natin i-modify yan to maximize yung performance. Halimbawa, manalo yung 2-stroke sa first round, upgrade natin si 4-stroke. Manalo si 4-stroke ng second round, upgrade natin si 2-stroke. Papalitan lang natin yan sa mabilisan lang ng mga sprockets para ma-maximize yung power. Maybe, papalitan natin ng pipe, papalitan natin ng sprocket, tanggalan natin ng airbox. Some minor modifications lang para ma-maximize natin yung kayang pigain nitong 150cc na stock at nung 135cc na stock din. Ngayon natin malalaman kung sino ba talaga yung superior between 4-stroke 150cc or 2-stroke 135cc. Kung akala nyo na lamang ang 4-stroke kasi 150cc tas 135cc lang yon, dyan kayo nagkakamali. Hindi nyo pa kilala ang mga 2-stroke. Matanda versus bata. Lolo na yan, literal. Yun na nagre-represent ng isa sa mga matutuling noon na 2-stroke at ito naman na nagre-represent sa mga matutuling na 4-stroke sa panahon ngayon. Testingin na natin. Alam nyo guys, isa na naman to sa special rounds natin ng mga isang mabilisan testing. Kasi kahit kami, curious Naghahanap din kasi ako ng mga test ng 2-stroke versus 4-stroke na drag race. Kaso wala tayong makita. So para sa amin, special ulit to. Kasi ayan, very very big shoutout sa mga tropa natin na meron pa rin mga 2-stroke na katulad nito. Kasi nagkakaroon tayo ng pagkakataon na matesting. At hindi na lang puro kwento-kwento, no? Buti na testing natin at buo pa to. Ayan, shoutout muna sa mga tropa. Kahit ako kasi curious kung ano ba talagang kalalabasan. And don't underestimate yung ganito na porkit ang style niya ay pantra o pan-tricycle, hindi siya fit para sa pabilisan. 2-stroke ang makina niyan. Regardless na kung anong kaha niyan, pang off-road, pang road bike man yan, o kung ano. Basta 2-stroke, sure ball, malakas yan pare. Isang mabilisang close-up lang sa makina na itong kay Paren Tope. Stock yan. Stock ilalim na 4-speed, stock din yung carburetor niya. Ayun yung carburetor niya guys. Naka-bore 50 yan. 0.5 lang yun guys. And sa mga tropa natin dyan na curious, o kaya naman ino-overestimate nila yung bore 50 na sinasabi, tuusin nyo guys. Dagdagan nyo ng 0.5 yung bore, tapos tuusin nyo yung cc. Kung gaano nag-iba yung cc niya kumpara sa 135cc. Kung gaano umangat. I-comment nyo kung anong cc yung nakuha nyo kapag naka-bore 50 na to. Excited na kami ma-testing to kasi ito syempre 135 na medyo may modifications. And ganun din yung mga radar natin. I-modify natin yan syempre to maximize yung performance para maganda-ganda yung testing natin mamaya. Okay, syempre to save time tsaka para hindi na masayang yung oras nyo at tsaka may mga kasabay din kasi tayo dito sa racetrack, gagawin na namin, i-modify na namin kaagad tong kay Aldrich kasi
on papers o yung data na nakuha natin, sure ball na maiiwan to nitong RXT. On the other hand, yung RXT naman, alam naman natin na may i-improve pa yan, kaya papalitan na natin agad ng sprocket. So ngayon guys, pinapalitan namin ng sprocket yung kay Parin Tope. From 14, gagawin namin yung 15. Parang 15, nasan yung 15? 15, papalitan natin ng 15. Tapos, itong kay Aldrich, since ito ay theoretically mas mabagal talaga kasi inorasan na natin. Kaya diretso upgrade na natin. Yung Pro naman, hindi uubra yung Pro for sure. Kasi yung Pro, naka big tire yan. Big tire yan. Panabla lang talaga yung Pro natin. Ito ang sasagarin natin. Tinanggal na natin yung air filter para less restriction sa hangin. Tapos palitan na rin natin yan ng Itsalaya pipe. And then palitan na rin natin ng sprocket na mas mapapatuling siya for sure. Kasi yung stock sprocket niyan hindi talaga uubra kahit anong testing natin. Para pag first round natin, may makikita na agad tayong difference. Malaman natin kung sino yung mas matuling. Kung sino yung manalo doon, mare-retain lang yon, di natin babaguhin ng setup. Tapos, kung sino yung matalo, upgrade ulit natin, palitan natin ng sprockets, and etc. Siyempre, orasan natin yan. Kasi kailangan natin ng concrete data. Doon natin malalaman kung nagkaroon ba siya ng gain, o kaya naman steady lang, o mas bumaba pa yung oras niya, o mas pumangit. Doon natin malalaman kapag inorasan natin. Ngayon, mapapanood nyo sa video na to kung gaano karaming factors ang nakaka-apekto sa karera. Dito talaga kami challenge sa exhibition na to. Pero nakakatuwa kasi nag-e-enjoy kami habang ginagawa yung exhibition kasi kahit kami curious din sa kalalabasan ng karera. Dito natin mas mapapatunayan na pag-usapang modified o kargado, walang sigurado. Kasi kahit kami nasusurprise dun sa resulta ng mga pinaggagawa namin. Masaya kami na ipakita sa inyo kung gaano ka-messed up ang usapang modification. And I hope na mas marami pa tayong mga bagong tropa na may matututunan dito sa pinaggagawa namin. So sit back, relax, and enjoy nyo yung 2-stroke versus 4-stroke exhibition game natin. Sa mga hindi pa nakasubscribe, feel free to subscribe para pag may bago tayong videos na katulad nito, malalaman nyo kagad. Game, let's go! Alright, first round. So ngayon, first round natin, modified na to parehas. Etong Pro naka 1341. Minatch lang namin sa gulong kasi mas malaki gulong nito slightly. Sige, habang inoorasan natin, first round na agad tayo. Mas maganda sa bracketing ko. Maganda sa bracketing ko kay J2. Panalo si Pro despite na mas mataba yung gulong nito. Ako na yung pangulas. Patuling ang Pro ngayon Best of 3 muna tayo ngayon guys. Best of 3. Giant talaga. Matuloy na Raider Pro. Try naman natin ngayon RXT versus eto tsaka yan. Magkaiba lang yun ng sprocketing, pero mamaya yun yung i-upgrade natin kasi mukhang mas maganda oras nun. So far ngayon di ko pa ito na-orasan kaya testingin ko muna ngayon. J2 naman doon sa RXT. Good luck Pro. RXT 135 sprocket lang binago natin dun sa dating setup nya. Okay, tingnan natin. So ngayon, so far, hindi pa namin yun naorasan. Hindi pa rin namin to naorasan ng ayos. Try natin to ngayon.
Tingnan natin, 4-stroke versus 2-stroke. Kailangan ngayon guys kailangan ngayon pantay yung bitaw namin. Hindi pwede yung ginagawa natin dati. Kasi ngayon, strict tong test na to. Ayan na, 2-stroke! Ayan na! Dumudulo yung 4-stroke. Dumudulo 4-stroke. Ayos. Kita natin yung laro ng 2-stroke. Grabe umarangkada. Grabe umarangkada talaga mga 2-stroke. Nakaalis tayo ng isa ngayon. Tingnan natin kung dudulo. Ayan, dumudulo nga. Ayan. Ano ba yan? It's a matter of alis lang. Alis lang yung nagbabago. Check natin yung oras ko ngayon bago tayo mag last round. Alis lang, naunahan ko lang si J2 kanina. 16.7. Consistent na to ng 16 seconds. Bumagal yan. Tinatalo pa kita, 16 lang ako eh. Sige, isa pa, last round. Ayan o, best of 3. Tigisa tayo. Hindi ko akalain na sasabay ito ha. Pero balik siguro natin yung sprocket niyan mamaya. Tapos orasan ko na lang din. So ngayon, RXT, last round. To, kailangan sabay na sabay tayo ha. Pag may nauna, ulit. Tingnan natin, dapat sabay na sabay kami. Ayan, sabay. Naghap to. Naghap yan. Naghap ka no? Miss Gear! Ano sa tingin mo? Anong mas matuling ngayon? Ayan o, ito. Ito no? So ibig sabihin, upgrade natin yung RXT. Sige. Namamatay. Ibig sabihin, masyadong high speed. Sige, hanap tayo mamaya. Balik natin yung 14. Sige, try natin yan. Magkaiba ng power oh. Ayan na! Grabe oh. Pag dumudulo yung RXT, lumalakas eh. Pero orasan ko muna siya ngayon. Sige, round pa tayo. Sige, plugman. Backdown nga. Nagba-backdown nga ang RXT. Somehow ayaw niya ng high speed. Ayaw ng high speed ng RXT.
down lang to, pero pag tumuga RPM nito, back down lang to. Pag tumuga RPM na ang tuling nito. Balik natin 14 no. Okay na to. Okay na. Nababa talaga RPM niya. Nababa talaga. Nababa talaga eh. Ayusin natin to sa next round. Pero sa ngayon, first round panalo yung Raider FI Raider Pro. Kahit sa'yo eh no. Matutuling pa rin yung mga Raider ah. Magulang! Miss gear pa ako. Next day. Dumudula yung pro. Raider. Wala. Late na nakakabawi yung RXT. Alam nyo guys, hindi ito yung ine-expect namin. Kasi ang ine-expect namin, mas tutuling pa tong RXT eh. But somehow, bumagal siya ngayon. Ano oras? Okay lang, okay lang, okay lang. Okay na ano, tama na ano. O isa pa. Isa pa, best of 3 nga pala. Back down eh. Another lesson to ah. Hindi namin nakalain na ganun yung magiging resulta. Ang expected namin, ito pa rin eh. Mas tutuling yung oras niya. Parang sagad na yata yung oras niya. Namamatay talaga RPM. Duduluhan tuloy. RXT ngayon. Eto no. Wala, dinuduluhan, baligtad eh. Pero hindi eh. Matuling na tong RXT na to eh. Pero mamaya upgrade natin. Okay, sige, best of 3 kami. Last round. Para mapagbigyan yung best of 3 nyo. Pumapalag to eh. Mamaya sasagarin natin ang upgrade yung mga natalo. Talaga. Yari ka sa akin mamaya. Yari ka sa akin mamaya. Wala. Yari ka sa akin mamaya. Hindi namin ini-expect yun ah. Ayos din, pinahirapan din ng Raider. Bumagal to ah. Pare, hindi yun ang ine-expect ko dito eh. 15 lang ba to? 15 lang to? 15 lang? Parang hirap na hirap. Na-drop talaga, nagda-drop na to. Nanibago tuloy kami. Nawala power no? Nagda-drop ka. Oo. Pero sabi ko 7 minutes pa. sige, okay na po. Mamaya na lang po uli. Thank you. Pero hindi yun yung ine-expect talaga namin. To. Ang tagal na.
Ano masasabi mo? Nagdadrop ang RPM ano. Nagdadrop pare. Pero ramdam ko eh, kung yung sprocket ng una, hindi ubra eh. Pero ngayon, since ang usapan natin, syempre, i-upgrade natin kada laro. Upgrade natin to ngayon. May ano ka pre? 33, walang 33. 34 to eh, no? 36. Tignan natin doon sa ano. Sige, calculate mo. Baka pwedeng 1536 eh. 36. Ganun nga pare. Oo, namamatay. 34 divide. Pero ngayon guys, not what we expected, pero upgrade natin to. At saka ito. Pare, Anong papalit natin? gawin natin 36. 1536, no? Para bumaba Masyadong ano, no? Pero malapit yan dun sa dati nating ratio, no? mas malapit na konti. Oh, yung ratio kasi namin nung una, 14:34. So ngayon, nagpalit kami ng 15:34, nagdadrop naman siya. So, pabalance lang ulit natin. Dito naman, kay Aldrich, palit tayo ng sprocket. Naka 1546 kasi siya ngayon. So ngayon, ipo-14 natin siya. Malalaman natin yan, maganda-ganda yan. Round 2, ang pagiganti. Tingnan po kami, Lord. This is the round 2. So ngayon, yung mga natalo, in-upgrade natin. Orasan natin siya ng proper ngayon kasi orasan ulit natin siya. Compare natin siya kanina. Para naman sa mga tropa natin dyan na gustong maging technical o gusto nilang malaman yung mga gantong klase ng detalye, ito yung time na nakuha natin dun sa first round nung tatlong motor. Mabilis ang paliwanag lang, yung pinakamabilis sa time ay yung Raider Pro, sumunod yung Raider FI Old, and sumunod naman yung RXT na 18.9. Surprisingly, tumaas talaga yung time niya. Pero yung fastest naman sa top speed ay yung RXT. Isa lang ang ibig sabihin nun, talagang may power yung RXT. Sadyang nagbabag down lang kasi masyadong high speed yung napakabi. Then syempre yung Raider Pro 117.120 kph ang nakuha niya. Mas mabagal kumpara dun sa RXT na 119.5. Pero pag pinag-combine mo yung oras na nakuha niya at saka yung top speed, those numbers will tell you na talagang ang nagwagi sa first round natin ay yung Raider Pro. Ngayon, ano naman kaya ang kalalabasan sa round 2? And just a quick update nga lang pala, ang oras na ginamit natin ngayon ay 402 meters na. 402 meters. Yan talaga yung exact na sukat ng quarter mile. Yung dati natin ginagamit 400 meters. Almost same lang din naman ang resulta, though may magbabago lang ng mga point something. Hindi naman magiging significant na parang from 201 ay naging 402. Yun lang, para alam nyo. And that's the way we get yung mga time ng mga motor sa bawat testing natin. Syempre, tayo yung kailangang sumunod sa standard. Hindi yung standard ang susunod sa atin. Ang standard ay 402. Tapos gusto nyo 5 kilometers. Eh di sa highway na lang tayo, no? Well, maybe magagawa natin yan soon sa mga airport siguro, no? Wow! Ito tayo sa airport. Ano? Tara! Oh, definitely mas tumulin. Definitely mas tumulin, ramdam ko eh. So ngayon, upgraded na to kaysa dito. Maganda to, tingnan natin. Second round. Parang ito pa rin to. Photo finish. Ang lakas tumalon na itong Pro. Ang smooth ng Pro eh, no? Ayan, ang tumuling, no? Tumuling yan, no? Parehas, consistent, tumuling. Sige, ayan muna. Okay na yan. Sino ang panalo? Panalo yan? Tingnan natin. Ang pagigante ni Raider Pro. Ang ganda, pareho kami ng bitaw ni J2 eh. Ang
sarap pawilihin ng Pro. Maganda pinapakita na itong dalawang to, grabe. Dikit na dikit ang laban kahit in-upgrade na namin yung isa eh. Pero mukhang mas malakas to. Malaiwan talaga. Miss Gear! Wala excuses! Talo talaga yun, oh. Tuling talaga nitong Pro. Oh, best time ko, 2. Mas matuling, nag 120 yung Pro. 119, 120 yung Pro. Ito ang tunay na oras, no? Ano kaya, kunin natin yung ano nito? Kabit natin dyan. Ha? RXT muna. Game. RXT na. Na, ang pagiganti ng inapi. Mas tumuuling pa ulit kahit wala tayong ginagalaw. Eto pa rin, no? Boy, nagulat tayo ng Pro. Oras ng ano, boy. Ang pagiganti ng RXT. Double check lang tayo ng kadena, baka kumalas. Okay, 4-stroke versus 2-stroke. In-upgrade natin yung sprocket niyan. Binalik natin halos dun sa dating setting. Mas high speed lang ng 0.02 sa ratio. Try natin. Yan. Ayan ang sinasabi kong pag-iganti. Dudulo pa sana yung Pro. Dudulo pa sana yung Pro. Dudulo pa. Yan ang sinasabi kong pagiganti ng 2-stroke. Nabitaw mo, maganda. Maganda, bitaw mo. Maganda, bitaw mo. Pangit pa. Oh, sige, pangit pa daw. Sige, isa pa, sige. What I noticed talaga sa mga 4-stroke versus 2-stroke, ang 2-stroke, alam niyo, baligtad eh. Dati ang paniniwala ko sa 2-stroke, mas malakas sila dumulo. Pero parang hindi eh. Dito sa test kasi namin, ang dumudulo yung 4-stroke. Given na mas mabigat yung 4-stroke, tapos ang cycle niya bago makompleto, 4 strokes, hindi katulad nito 2 strokes. Kada ganun may power yan, no? Pero ang bilis umarangkada, ang gaan kasi. Power to weight ratio. Perfect shift na ako. Dikit na dikit. Pero lumalayo. Not bad kay Pro, ha? Grabe. Okay na, best of 2. Win talaga yung 2-stroke. Kahit magpalit pa kami, same resulta yan. Tingin nga ng oras. 16 pa rin? 16? Ha? Oo nga, no? 16 pa rin. Sige. Naubos pa rin ang kwarta, no? Sa mga pagkakataon na yan, nahihiwagaan kami. Kasi hindi yan yung ine-expect na resulta namin after namin mag-upgrade. Nagtataka kami kasi parang may kakaiba. Ano kaya yung reason na yun? Mamaya malalaman nyo. Ha? Dapat 34 lang yan. Hindi. Parehas ng ratio eh. Pero mamaya ipalit uli natin. Yung dati pa rin, no? Ito na ang paghihiganti ng 2-stroke. Nakadalawa na ba tayo dito? Dalawa na, ano? Panalo to, ano? Try ko lang to.
Muntik na ako dun ah. Nag-iba yung oras natin, sumixteen. Pero yung top speed, nare-retain pa rin niya eh. Okay na rin ako dun sa bitaw ko na yon. Tingnan natin kung nagbago yung oras. 16 pa rin. Ganun pa rin. Mas mabilis pa yung sa'yo. 16.3 yung sa'yo. 117. Pero yung sa akin, 118. Ganun pa rin. Pero parang may nagbago dito kay Tope, ano? Sige, last round. Papalitan natin sprocket. Yung dalawa na testing na ano. Ito, tsaka yung Raider na lang. O, sige. Pare, may back down talaga. Konti. Parehas lang to ng ratio eh. Imposible. Galit na rin ang kwarta ko dito eh. Parang may nagbago. Oo, parang may nagbago sa takbo niya. Kaya temperature lang. Baka sobrang init eh, no? Ang init ngayon eh, no? Ganun pa rin. Parehas lang gearing eh. Gigil. 118. Kay J2, 117. Sa akin, 118. Tapos ang oras niya, 16.3. Sa akin, 16.4. Ang laki ng binaba eh, no? Pero 402 kasi tinest namin, 402. Kanila din nagbabaan din ng oras. Yung Pro, tumaas. Gumanda yung oras ng Pro. Yung Pro, 120. 120. Mamaya, try natin ibalik. Wala nang choice eh. Try natin yung sprocket kanina. Pero orasan ko pa ulit to. Yung Pro, hindi namin ina-expect na tutuling. Ito namang 2-stroke na ina-expect namin tutuling. Bumagal naman. Pero almost same pa rin ang result. Ganun talaga, may changes kasi sobrang init ngayon. Iba yung init ngayon kumpara nung nakaraan eh. Grabe ang klima ngayon, sobrang init eh. Pati kami nag-iinit eh. Babay. Dumulo yan, dumulo? Tapos nakapunta to kasi sa Pro. Ba't talo yan kanina? Hindi, pangit yung bitaw ko. Angat yung primera, segunda ko eh. Sa paano, last round dyan no? Ayun yung problema namin dito sa RXT ngayon. Pag mag high speed kami ng slide, very slight lang, nagbabag down siya. Pag naman nag low speed kami, kulang naman sa finish line. Ang kailangan nito, pinong sprocket. Mga one tooth lang. Ganon. Sa likod. Pero mamaya try pa nating ibalik yung dati niyang ano, birada. Ha? Walang pa sa sprocket. Kaya nga yun, nauubos no. Tingnan natin nga. Ako, dumudulo nga. Kakapol eh. Ganun pa rin, tukod pa rin ako sa speedometer pero humahabol nga yung Raider sa 2-stroke. Mas mahabang distance pa probably duduluhan nun. Kaso, yun ang problema natin sa 4-stroke. Pagka ang 4-stroke, pagka ang 2-stroke hinay speedan mo, ayaw. Pagka naman ganitong gearing, kulang naman sa finish line. Ang hirap talaga ito ng 2-stroke. Ano siya, kailangan pinong-pino magchuchun. Ha? Lipat natin dyan lahat. Pwede naman.
Pati sprocket. Sprocket okay na, 5 lang. Magandang laban din eh. Itatry namin na ibalik yung dating sprocket nito. Kaso, parang sa nakikinita ko, lalo lang siyang babagal. Kasi maglo-low speed lalo. Nagtataka ko parang naging 16 seconds na rin to. Natuling pa rin naman. Nandun pa rin yung tuling niya. Nagwa 120 pa nga din halos, 118. Pare, sagad ko na. Tukod pa rin ang speedometer eh. Tukod pa rin, oo. Pero, pare, tukod pa rin. Kaso, yun nga eh, di ba, pag nag-high speed tayo, Nagdadrop talaga. drop naman. Pag eto naman, dito pa lang, sagad natin naman, di ba, gumanon ako sa Raider, lumampas. Gumaganon ulit yung Raider, oh. Pumabawi. Pero pare, parang may nag-iba. Doon sa dating takbo, siguro nga sa panahon. Pare, sa tansya ko, pag binalik natin yung dating sprocket, lalo maubos yung cambio. Eh ikaw, kung gusto mo, balik natin, pwede. Kasi magkalapit lang yung oras itong dalawa eh. Pero panalo yung pro eh. Mas malapit to. Nagigibag-gulong sitwasyon na. Parang anong nga yun, no? Pinuloko tayo. Hindi, ganun talaga to. Umani, dumudul lang din naman to eh. So mamaya, paliwalagan tayo mamaya. At eto na nga, yung hiwaga na sinasabi ko kanina. Oh guys, meron kami malaking pagkakamali na nagawa dito sa RXT ni Parin Tope. Ang dapat kinabit namin kanina, pare ako na yan. 36, 1536 yung pare tinuos natin ano? 1536. Ito yung sinasangkalan namin kanina kapupukpok. Tanan niyo kung anong size. 36. Ito dapat. Eh ano yan? 39. 39. Imbis na mag high speed lang konti, nag low speed pa lalo. Napakahusay. Mali ang pasa. Mali. Boss! Ano ba yan, boss? So ngayon, edi papalitan na namin ng tama. Testingin ulit natin ito mamaya. Yan yung sinasabi ko sa inyo na small error makes big difference. Sa mga tropa natin dyan na nakakaintindi, alam nyo kung gaano kahalagang marunong bumasa ng oras. Gulong-gulo na kaming lahat nun kasi yung resulta na ine-expect namin ay napakalayo doon sa resulta na nakuha namin habang kumakarera. Syempre, ito yung resulta ng round 2 natin. Ang pinakamabilis kahit hindi pa niya sagad ay yung RXT 135 with 16.092 seconds at 119.4 top speed. Yung Raider Pro ang gumulat sa amin kasi yung top speed ng Raider Pro 120. Sumasabay, pre. On the other hand, yun namang Raider FI Old, simply mas mabagal lang siya dun sa Raider Pro. Pero hindi naman sila naglalalayo. Yan yung fastest time na nakuha natin. May times na hindi na may mention sa video yan, pero recorded yan. Pansinin niyo yung kaibahan ng oras ng Raider Pro dun sa RXT. Almost kalahating segundo. Kaya kitang-kita nyo naman yung pagkapanalo nung RXT sa round 2 natin dun sa Raider Pro. Pwede nyo i-compare yan, guys, kung gusto nyo. Ngayon, syempre, round 3 na. Sasagadin na natin lahat ng mga unit. Para naman mas lalong mapasarap natin yung 2-stroke versus 4-stroke RXT versus Raider FI drag race natin. Right. May nakakatawang nangyari kanina. Sprocket na napakabit kanina dun sa RXT ay 39 instead of 36. Kaya pala kami hilong-hilo na kaka-check ng oras kasi hindi yun ang ine-expect namin na oras nung RXT. Yung una, definitely, masyadong high speed yon. Pero itong pangalawa, nung magbabawi na kami ng low speed, sumobra naman ng low speed kasi hindi dapat ganun yung ano nun. Dapat ang setup niya 1536, slightly mas high speed lang kaysa dun sa dati niyang sprocket kasi nga yun ang goal namin, mas mapataas pa yung speed tsaka gumanda yung oras. So yun lang, baligtad, ganun talaga. Kaya nakagandahan guys kapag meron kayong oras kasi minsan hindi magtatama sa oras eh. So kailangan marunong kayong bumasa. Malalaman natin kung tutuling yung kay J2 kasi yung kay J2 pinalitan naman namin ng stock na sprocket. Dito natin malalaman kasi not all the time may gain kapag nag low speed or nag high speed. Nasubukan na namin yan dati at dati ko na rin sinabi sa inyo yan. Meron at meron magbabago dyan. Ano, kumusta to? So ngayon malalaman natin kasi not all the time tutuling kayo kapag nag low speed or nag high speed, lalo na kung may range yung pinag-uusapan. Yan, mga 400 meters. Try ko nga humabol dito. Yun! Testing muna natin to. Hindi ko pa ito nadadrive eh.
122, ayos. 124, ayos. So ngayon ito, slightly mas high speed kumpara dun sa dati. 124 bigla. 16.3. 16.1 yung best mo. 123, tumuling talaga. Sige, mamaya mo na sulat. So ito na ang paghihigante. Tingnan natin kasi itong sa akin low speed to. Yung kay J2 high speed kasi stock yan. Tingnan natin ngayon sino mananalo. Tingnan natin ang ilalabas na data nito ngayon. Alright, game 4 stroke versus 4 stroke modified. Yung mga upgrades nun, yung mga upgrades nito nandun. Yung pipe nandun. Yung sprocket, bagong timpla namin yan. Pinalik namin sa stock setting. Tapos ito namang sa akin. Ano to? 1341. 1341. Low speed versus high speed to. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Di ba? Tumuling pa Ayos. Parang tumutuling yan Isa pa, best of 3 ulit tayo. Sino mas matuling ngayon? Alam niyo kung bakit ganun yung nangyari? Mas mahaba cambio. Panalo! Tignan natin ngayon Mamaya papaliwanag ko sa inyo kung paano nangyari yon. Mas malapit to. Pero panalo pa rin siya. Nice! Pero tingnan natin kung anong inoras niya. Tingnan natin yung oras mo kung mas matuling dito kanina. Same, 119, 16.7, 16.8, 119. Almost same siya ng oras nito kanina. 120 to, di ba? 16 point ganito din, di ba? Tax bracket or high speed o low speed. Pero kadalasan kasi sa laro, low speed talaga Matuling no? Wala kahit magpalit O sige, try natin magpalit isang beses. Okay. So masasabi natin na itong dalawang to, itong Raider Pro at saka yung Raider niya ay sagad na. Mas matuling pa rin yung Pro sa oras. Inunahan ako Huwag kang uuna, boy. Kailangan natin masukat yung magandang data. This is probably the last round na to, last round. Dapat maayos na. May sagot na tayo. Yan, game. Mas malayo. Malayo. Yan ang sinasabi ko sa inyo guys. Not all the time mas matuling ang low speed sa high speed. Mas matuling to Ano oras mo dyan? Tinangan natin. Ito yung una. Mas bumagal nga to. 4 tsaka 5 116. Definitely
mas bumagal din kasi kinuha natin yung pipe nito. May power yung pipe. No? May power. Kasi nung matuling to mas matuling 120 something yan, di ba? Eh ngayon ito, 119 lang to, di ba? Oh, matuling yung pipe, boy! Matuling it's a lion, oh! Game! Eto na! 1, 2, 4 Try pa rin natin, ha? Game? The embodiment of 4-stroke 150cc sa panahon ngayon versus the embodiment of 2-stroke na sinauna 135 versus 150cc. Parang alam na namin resulta pero game, laro lang. Sumasabay. Ano? Diyan ito! Ano? Ano? Para na kayo sa 4-stroke dun, ha? Ano, boy? Ano nangyari? Ano nangyari? Duduluhan pa ako nung RXT. Pero guys, big lesson learned kasi in terms of 400 meters, mas masarap dumulo yung low speed. Malakas dumulo yung low speed. Malakas dumulo yung low speed in terms of 400 meters. Pero kapag naman high speed, malakas yung gitna niya pero nawawala siya sa dulo. Tingnan niyo to, dinuduluhan ako ng RXT. When kanina, eto ang dumudulo sa RXT, di ba? Intindihin niyo mabuti, guys. Napakaganda nun. Ang ganda nun! Grabe! Kita nyo? Ang ganda yan, boy! All one! In fairness, with some modifications, tumulin to yung Raider with some modifications. Pero men, 135cc lang yung 2-stroke na yon. Grabe. Iba talaga 2-stroke. All one! Patay ka na ito. Pero alam nyo guys, it's a matter of alis lang. Naalisan ko lang si Jayto kanina ng kapirasong kapiraso. Pero numbers don't lie. Isa ba? Ako naman dyan. Diyan ka, dito ako. Eh ayaw naman pagpalit. Naurasan mo naman ng ayos. Tingnan natin, ha. For me, this is a special round. Special round na lang to. Parehas lang eh. Sa alis lang nagkakatalo eh.
Sabay na sabay ang bitaw eh. Paisa ako yan, paisa ako. Paisa ako. Nag-drop na to. Come on! Come on, boy! Ah! Tukod! Another reason kung bakit mas maganda ang 4-stroke kaysa sa 2-stroke. 2-stroke, yung power band niya nasa high RPM lang talaga. Nasa high RPM lang talaga. Unlike mga 4-stroke, power band niya talagang from low hanggang high magagamit mo yung RPM. Ang 2-stroke, very maliit lang. Pero powerful talaga. 135 lang yan pare, ulitin ko, 135 lang yan. Eto na ngayon yung resulta ng final round natin. Katulad ng lagi ko sinasabi sa inyo, hindi ranking ang GPS time. Pero ang pinakamabilis sa 402 meters ay ang RXT 135. Way faster siya kumpara dun sa dalawang Raider FI. Nag-iiba-iba lang talaga yan sa bitaw. Well, hindi naman namin mape-perfect talaga ng 100% na sabay yung bitaw. Minsan-minsan may nauuna, minsan-minsan may rider error. Normal lang yun. Idagdag mo na rin yung fact na nakuha namin yung resultang hinahanap namin nung nagpalit kami ng sprocket. And clearly, mas tumuling talaga yung RXT. Sadyang malaking factor lang talaga yung panahon ng mga time na yan. But so far, dun sa testing namin, nasagad na namin yung kayang ibigay ng dalawang motor na yan that time. Isa lang napansin namin dito, this exhibition clearly showed us yung kaibahan ng 4-stroke sa 2-stroke. Magkaiba sila ng style. Yung isa malakas dumulo, yung isa naman malakas umarangkada. Yung isa, isang error mo lang, di ka na makakabawi. And yung isa naman, kahit mag-error ka, bumabawi talaga. Ngayon, ang tanong, sino para sa amin yung nanalo? Oh guys, katatapos na nung testing natin and tingnan nyo yung panahon ngayon, saktong-sakto kasi umuulan. So yeah, despite na under CC ang 2-stroke natin, hindi pa rin niya binigo yung power delivery niya. Kaya nakaungos pa rin siya sa mga 4-stroke na lamang sa technology, sa torque, horsepower. Lahat sa papers, mas lamang ang 4-stroke kumpara dito sa 2-stroke. Pero yung ina-output ng 2-stroke ay way powerful kaysa sa mga 4-stroke na 150cc's. Na paborito natin sa panahon ngayon yung Raider 150. Ngayon, ang tanong, mas mabilis ang 2-stroke kumpara sa 4-stroke. Pero bakit inalis? Simple lang naman ang sagot dyan. Efficiency. Efficiency at longevity. Mas tumatagal ang buhay ng mga 4-stroke na makina kumpara sa mga 2-stroke. O may pag-argue na naman dyan. Yung 2-stroke namin hanggang ngayon buhay pa. Well, ganun talaga kasi syempre inaalagaan na yung mga 2-stroke na yan. Kaya nga, swerte tayo na masaksihan yung mga gantong klase ng exhibition kasi meron tayong mga tropa na nagre-restore ng mga ganyang klase ng motor na 2-stroke na hanggang ngayon ay tumatakbo pa rin. In the long run, kung gagamitin mo ng pang-araw-araw ang mga 4-stroke kumpara sa mga 2-stroke, mas efficient at mas matagal ang itatagal ng mga 4-stroke. Plus, sa panahon kasi ngayon, syempre, mas pinapahalagahan natin kung paano natin gagamitin yung motor. Ang power band ng mga 2-stroke ay laging nasa high RPM. Mostly, yung mga usable na power na magagamit mo sa mga 2-stroke ay nandun sa top end o dun sa high RPM na sinasabi natin. Unlike yung mga 4-stroke na from low, mid hanggang high RPM, magagamit mo yon. Sa pang-araw-araw, gamitin mo yan. Service mo, panghakot, mas efficient at mas masarap gamitin ang mga 4-stroke kumpara sa mga 2-stroke. And isang mabilisan lang guys, kung inaakala nyo na mas lumang technology ang 2-stroke kaysa sa 4-stroke, mali. Mas naunang na-discover ang 4-stroke bago ang 2-stroke. Nga lang, mas naunang nawala ang mga 2-stroke kaysa sa mga 4-stroke. Kasi nga, simply because mas efficient yan. Siya yung mas smarter na gamitin sa panahon ngayon. Tanong nyo sa mga sasakyan, hanggang ngayon, puro 4-stroke na. Mas marami rin kayong ways of upgrade sa 4-stroke kumpara sa mga 2-stroke na very, very limited lang. At mahirap ito na ang 2-stroke, guys. As in, mahirap. Nahirapan kami kanina, sumakit yung ulo namin kakatono nito kasi konting mag-high speed kami, nagbabag down.
namamatay RPM. Tapos pag nag-low speed ka naman, uubusin niya naman yung cambio. So, yun yung reason kung bakit mas maraming nagtotono ng mga 4-stroke kaysa sa mga 2-stroke. Yes, marami tayong mga existing na 2-strokes na legend. In fact, sa Thailand, lagi nyo sinasabi, ang mga 2-stroke, laging gamitin. Pero, meron at merong lalabas dyan na mas powerful na 4-stroke. Meron at meron yan. Tingnan nyo na lang sa mga big bikes, sa mga 4-cylinder, mga super bikes. Ang nangingibabaw dyan lagi ay mga 4-stroke. Kasi mas pinapaboran nila yung balance na power delivery, mas malawak na power band kumpara sa manipis na power band ng mga 2-stroke. 2-stroke, masarap gamitin yan, pero mas efficient pa rin talaga mga 4-stroke. Ang pagkakarga ay unlimited, mapa 2-stroke man or 4-stroke. Pagkargado, walang sigurado, yun yung laging sinasabi. Pero this time, minaximize natin yung pwede natin ma-maximize, yung mas-squeeze natin na power dito sa 4-stroke at 2-stroke. And ang ending, matuling pa rin yung 2-stroke. Mas matuling pa rin yung oras niya kumpara dito sa mga 4-stroke. Pero sa mga 4-strokes, napakarami mong room for adjustment. Pansinin mo yung mga sasakyan ngayon, nilalagyan nila ng turbocharger, supercharger, variable valve timing, minamanipulate nila yung timing ng mga cams, valve opening, etc. Unlike 2-strokes na very, very limited lang. Kung hindi ka magaling magtono ng 2-stroke, hindi mo basta-basta mapapatuling yung mga 2-stroke na yan. So, kailangan mo dyan talaga ng skills and knowledge. Hindi kumpara sa mga 4-stroke na palta mo lang ng sprocket, tono mo yung ECU, CDI, palta mo, okay na. Mga 2-stroke, pag hindi ka marunong mag-port, hindi ka marunong mag-eksperimento, nahihirapan ka magtono ng mga 2-stroke. At nakalimutan ko sabihin to kanina kasi nag-output ng mas maganda itong Raider na luma nung binalik natin sa stock sprocket. Kumpara dito sa isa na naka-low speed sprocket set. Malamang mapapatanong kayo, bakit ganon? Dapat mas matuling yung low speed sprocket kaysa sa high speed sprocket, di ba? Well, in fact, kung pagbabasehan natin yung oras, mas matuling pa rin yung low speed kumpara dun sa high speed o yung stock setting na itong sprocket nito. Mas matuling pa rin itong low speed setting na sprocket. Pero considering the fact na pinaltan din natin ng pipe yan, nagkaroon ng advantage tong isang to kaysa dito. Kaya ito yung nanalo kanina, di ba, ng mga last rounds natin. And na-surprise din kami doon kasi hindi yun ang ine-expect namin sa high-speed sprocket set o yung stock sprocket nito. Ang paliwanag dyan, mabilis lang. Pag high-speed sprocket set ka, doesn't mean na hindi ka na magiging matuling sa mga short distances. Minsan may advantage ang pag-high speed at minsan may advantage din ang pag-low speed. Not all the time, iisa yan. Pero most of the time, wala kang makikita na nagda-drag race na gumagamit ng high-speed sprocket. Pero paliwanag ko muna kung bakit tumuling din to kahit nagpalit kayo ng stock sprocket. Mas humaba yung mga kambyuhan yan. So, less cambio means less time. Pag di-disengage and engage ng clutch, less time yun. Ilang beses ka lang kakambyo. Tapos yung power delivery nun, mas magagamit mo yung RPM nun from low to high. Mas mahabang cambio means mas mahabang distance yun. Unlike mga low speed sprocket set, mayat maya cambio ka. Cambio ka ng cambio dyan. So, depende sa inyo kung pipili kayo ng sprocket setting nyo. Pero most of the time nga, sinasabi ko sa inyo, sa larangan ng karera, wala masyadong gumagamit ng high speed setting na sprocket. Laging low speed setting na sprocket. Bakit? Nasubukan na rin namin yan. Nag-high speed kami slightly ng sprocket namin. Yung ina-expect namin na takbo, hindi yun na nakuha namin. Kasi napakaliit lang ng room for error ng high-speed sprocket. Pag nagkamali ka ng cambio sa high-speed sprocket, wala na, iwan ka na. Kaya ginagamit ng mga karerista din ang low-speed sprocket bukod sa mas mabilis mag-accelerate yan. Mas marami kang room for adjustment. Kung nagkamali ka ng bitaw sa primera, pwede kang bumawi sa segunda, tercera, mga ganyan. Pag nagkamali ka ng isang cambio sa high-speed setting na sprocket, wala na, iwan ka na. Sinubukan na namin yan and pansinin nyo sa lahat ng mga drag race na makikita nyo. Puro low-speed sprocket ang gamit nila. Maliban na lang kung super load o yung talagang kargadong-kargado. Gagamitin na talaga nila ng high-speed sprocket yan kasi simply kaya na nung makina. Pero sa mga ganitong stock, mas appropriate pa rin kadalasan ang low-speed setting ng sprocket. So ngayon, satisfied na ba ang lahat? Nasatisfy na ba yung cravings nyo sa 2-stroke versus 4-stroke? Happy na rin ba kayo katulad namin kasi nasaksihan namin ngayon yung battle of 2-stroke and 4-stroke sa drag race? Kung masaya kayo, feel free to like and subscribe dyan sa channel natin kasi malaking tulong yan para sa amin. Para mag-execute kami ng mga ganito pang tests and asahan nyo marami pa tayo mga ganitong tests na gagawin. Mag-comment lang kayo ng mga crazy matchups na gusto nyo and titingnan natin kung magagawa natin ng paraan. So maraming shoutout ulit sa tropa natin kay Paren Tope. Paren Tope and friends, nandiyan sila sa likod. Maraming salamat sa inyo mga tol. At the end of the day, 2-stroke will be 2-stroke. On the other hand, yung 4-stroke, mas mamamayagpag pa siya sa panahon ngayon. Pero one thing's for sure, 2-stroke will never die. So ngayon, ano namang sunod?